AB, welcome back to EV Channel PH, and today we're test driving the DFSK E5, a 7-seater plug-in hybrid SUV. And this model mix of space, comfort, advanced safety, and practicality. So, bagay kaya ito sa Filipino families? So, again, isa pang tanong dito, sulit kaya ito sa city driving or sa long trips sa highway? So, alamin natin yan today sa episode na ito. Let's go! Unahin natin kay EV ang kanyang design. Look at the grills. Very bold, di ba? So, the headlight is very short. Then, may DRLs dito, papunta dito sa kabila. So, kita nyo yung turn signal, di ba? Nandito sa kanyang gilid. Naka-light up pa yung kanyang DFSK logo. Kung titingnan mo yung looks nito, it's like European design na SUV. But, again, mas abot kaya to kesa sa mga brand na yon. So, doon naman tayo sa side profile. KB, meron pala siyang butas dito for aerodynamic. Then, meron siyang blue accent here. At isa pang maganda rito, naka 19-inch na yung kanyang alloy wheels na star yung kanyang inspiration. So, ito plastic pa. But again, ang size nito kay EV ay 235 by 50 R19. So, meron siyang black and chrome accent dito na design. So, dito kay EV, yung kanyang side mirror, ay meron siyang integrated turn signal. May camera dito. Meron siyang silver chrome accent dito. At dito naman sa taas, yung kanyang roof rail ay kulay gray. Pwede ka maglagay ng rack or bike rack dito. At may mga extra lines siya rito and dito. So again, kay EV, ang kanyang fuel tank capacity ay 60 liters. So pagdating sa EV na to, no range anxiety kasi meron siyang backup ng gasolina in case na maubusan ka ng battery. So dito naman tayo sa likuran ng EV na ito. So kay EV, dito naman, ang isa sa mga mapapansin mo talaga dito, itong kanyang DRLs na tail bar. Okay? From right to left, ayan, kita nyo, napakaganda. European talaga yung design nito. So, ito yung kanyang tail light na maganda rin, maybe, sa personal. So, dito sa likod, mapapansin mo, meron siyang antenna doon. Then, meron siyang high-mounted brake light. And also, meron siyang E5 badge dito na DEI. Then, another logo of DFSK and PHEV lettering. So, sa baba, kita mo yung mga sensors niya. Diba? So, dagdag forma din tong mga reflectors niya rito. And, again, KEV, ang pinaka gusto ko talaga dito, itong kanyang tailgate ay power tailgate na. So, no need KEV na itaas pa natin. So, again, maluwag din naman ang space niya rito sa kanyang cargo dahil 7-seater ito at pwede mo naman ibaba ito 50 by 50. So, pwede ring ibaba ulit ito ng 100% yung kanyang buong third row. Maski yung kanyang second row ay pwede mong ibaba 100%. So, nahati yon 60 by 40. So, KB, pag-usapan naman natin yung interior nitong cabin na ito. Let's go. Ito mga panels niya rito ay malambot din dito. So, leather wrap ito kay EV. At mas din dito, mga naka-leather wrap.
So, yun ang maganda. Kita nyo naman, dahil gold yung color na napili nating i-review, ay, ayan, kita nyo, ay brown color din ito. So, meron din black interior at white and gray interior. Napansin natin dito, maganda rin yung kanyang steering wheel, no? So, naka-leather wrap. So, maganda yung forma. 2-spoke. Merong logo ng DFSK dito. Siyempre, pag-usapan na rin natin yung kanyang mga buttons dito. Ito yung mga controls para sa ating adaptive cruise control at media playback. And ang kanyang instrument panel ay 7 inches. So, yung mga display or icons na kailangan ng driver ay kitang-kita mo naman dito. So, 12.3 inches naman para sa ating touchscreen infotainment panel. So, ang maganda rito, hindi lang dito yung controls ng aircon. Kasi kung bababa ka dito, mapapansin mo, may mga manual controls ng aircon dito. So, gusto ko rin na dahil ang technology natin, mga aircon controls nasa infotainment na, pero the best pa rin para sa akin na ang controls ay meron ding manual para sa ating aircon. So, yung ating mga aircon vents ay yan, meron siyang silver chrome accent sa gilid. Ayan, mga lines na rin. At dito rin sa aircons dito sa second row ay meron na rin. Pagbaba mo, okay, anong bang meron dito? Okay, dito naman, wireless charger. Meron siyang 12 volts na outlet dito na cigarette type. Then, USB charging port na rin. Ito ang kanyang gear selector. So, alright, ano to? Cup holder naman. Dito, may dalawa. Medyo malalim din kaibi yung kanyang armrest compartment. Again, malamig dito. So, pwede kang maglagay ng bottled water dito para palamigin. Isa pa sa napansin ko sa kanyang interior pala, hindi ko nabanggit kanina, meron siyang mga wooden design or finish dito. Diba? Dito sa side na nakakadagdag premium vibes dito sa loob. Yung leather niya ay maganda ang pagkaka-stitching, no? So, ang pinakamaganda rito, air and heated ventilated na yung mga upuan natin dito sa front row. Ang isa pang nagustuhan ko rito, meron siyang giant panoramic sunroof. Pwede mong i-open ito to get a fresh air. At isa pa, mayroon siyang sunshade. So, pagdating sa kanyang visor, meron siyang vanity mirror and lamp. Dito rin sa kabila ay meron ding vanity mirror and lamp. So, meron siyang kontrasilaw dito. Dito kaibi, may mga controls din para sa ating 360 camera at pag-open ng ating tailgate. So, hindi mo na kailangan bumaba para i-open. At dito naman sa sides, ito yung controls para sa ating window. Okay? One touch kaibi, lahat ng ating windows. So, lock in and lock. Power adjustable na rin yung ating mga side mirror. At doon naman tayo sa second row. Okay maganda rin dito sa loob, no? So, ayan, adjust na nga natin to. Ayan, na-adjust ka EV yung ating mga upuan dito. And again, yung ating dalawang upuan pala dito sa kanyang front seat ay power adjustable na. So, hindi siya manual. So, unlike dito, manual pa dito sa kanyang second row. At dito ma-appreciate mo yung kanyang panoramic sunroof, no? Malaki. Then, dito meron siyang reading lamp. So, hawakan. Meron bottle holder dito. Then, dito naman yung aircon vent, dalawa. Maluwag dito sa loob, ka-EV. So, kaya dito hanggang 3, kahit kasing size ko. Kasi nga, maluwag naman itong SUV na ito. So, again, okay, meron siyang 2 cup holders here. And, ayan backrest pocket. So, na-adjust din to. Ayan na-adjust din. So, again, ang maganda, na-adjust to para in case masikip man doon sa likod, ay, ayan, pwede ka mong i-adjust. So, again, yung ating sitting position dito, eto na yon, 5'6" po ako. So, 2 piece ang aking legroom. Pagdating sa headroom naman, ayan, halos 2 piece din. So, maluwag dito sa loob. At sa center naman, kung ikaw ang nakasakay dito, again, maganda kasi wala naman siyang panels dito sa ilalim. So, komportable pa rin kahit papaano.
Sa third row naman kay EV, akala ko pang kids lang. Pero 5'6" nga ako. Kasyang-kasya po, ayan o. Saktong-sakto lang kay EV yung tuhod ko dito. But again, kung gusto ko pang pa-adjust to, pwede namang i-move forward pa ito. Then, may headrest dito, may cup holder. Kung dito ka nakaupo, relax ka pa rin, lalo na kung mas maliit ka kaysa sa akin at hindi ka nagmumukhang sabit lang dito sa likod. So, may mga speakers din dito at may window din kahit papaano dito sa third row. Tara, atin nang i-test drive itong EV na ito. So, bago natin simulang i-test drive within the city, ay yan, pag-usapan natin yung kanyang battery capacity and engine. Unahin natin yung kanyang engine. Under the hood, meron itong 1.5 liters gasoline engine at electric motor. So, yung combined power output nito ay umaabot ng 174 horsepower at 300 Newton meter of torque. So, kaibi, meron itong battery capacity na 17.52 kilowatt-hour battery. And again, kaya niyang umabot yung kanyang pure EV mode ay 87 kilometers. If combined with gas, kaya niyang umabot ng over 1,000 kilometers. So tara na at i-test drive na natin itong unit na to. Let's go! Actually, kanina ko pa to iniikot-ikot eh. So naramdaman ko na rin yung power nito, yung pagka-smooth niya sa mga lubak-lubak. Like dito sa area ko ngayon, napakaraming lubak eh. Na-notice ko rin yung kanyang steering wheel ay napaka-light niya. So, meron din siya dito sa ating infotainment touchscreen panel na option kung gusto mo ng comfort, sports, or yung tama lang. Tahimik yung cabin, kahit na medyo mabilis. Kanyang shock or suspension nito kay EV is MacPherson independent. So, maganda-ganda pagdating dito sa front. So, pagdating naman sa rear ay multi-link independent suspension naman. So, maganda siya kay EV when it comes sa mga uneven road. Kasi dito naman sa Metro Manila, napakarami naman talaga doon. Steady yung ride. Kaya mamaya, masusubukan natin to sa expressway. Titingnan natin kung gaano siya ka-steady, ka-stable nitong EV na ito. Maganda ring i-maneuver, no? So, masarap siyang i-drive talaga. So, again, if you want to test drive this, mag-book lamang kayo. Meron sila, yung showroom nga pala nila kay EV, dito sa may Grace Park, Caloocan, meron itong onboard na 6.6 kilowatt na AC charging support. Overnight lang, ay full charge ka na. At isa pang maganda rito, kung mahilig ka mag-camping, ayan, meron siyang B2L o vehicle to load, or in case may emergency na nangyari, walang kuryente, ay pwede mo magamit yung reservang kuryente nito sa kanyang battery. So, you can use your appliances, pailaw sa bahay, habang inaantay magkaroon ng kuryente. So, kaibi, eto, nandito na tayo sa expressway, dito sa may Balintawak toll gate. Eco mode pa lang tayo, but meron na siyang may power na rin naman eh. Kahit eco mode lang. Ayos naman. Sa normal mode, yun, mas maliksi kay EV pag normal mode. At syempre, mas maganda kapag naka-sports mode ka rito. Ito, stable, kahit sa speed natin ngayon, 60 to 80, stable naman. Alam mo yun, na filter niya yung mga maliliit na lubak. Kasi nga, maganda talaga yung suspension nito. Smooth yung acceleration, pagdating sa road noise niya, tama lang naman, hindi naman siya ganun kaingay. Siyempre, dahil nga malaki yung gulong nito. At yung insulation niya, very impressive. Speed of 80 to 100, hindi masyadong maingay dito sa loob ng cabin. Sa handling, of course, nabanggit ko na kanina, very light, ganda ng handling niya. Isa pa palang gusto ko rito, ayan, ayaw niya na may katabi. Nag-warning siya agad. Pag may mga nakikita siyang na-overspeed na ako, ganyan, nag-warning din siya. Lalo na pag nasa city ka. It remind yung driver mag-less ng speed
try na natin yung sports mode. May hatak ka EV. Pag press mo na acceleration niya, ang lakas ng hatak niya. Sobrang smooth. Alright, nandito tayo sa KM42 dito sa Petron. Malapit sa Pulilan exit na. So, dito na lang natin tapusin yung ating test drive review. Again, this is the DFSK E5, top of the line. Meron siyang spacious 7-seater cabin and 87 kilometers pure EV, plus meron siyang gasoline backup na hindi ka na mag-aalala sa range anxiety. Pagdating sa city and highway drive ay very confident and smooth yung ating driving. And isa pa, advanced na rin yung kanyang mga safety and tech features. So again, for the amount of 1.88 million pesos, this is the top of the line. At meron siyang base variant ka EV na 1.580 million pesos. So again, kung ang hanap mo ay family SUV na practical, efficient, premium, and of course, safe, this is the DFSK E5 na pwede mong i-consider. Again, this is Mart from EV Channel PH. Don't forget to like, share, and follow and subscribe na rin sa ating YouTube channel. Stay charged, drive electric. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Charging up the future, that's the goal.